sa Pilipinas. MBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Jerry Orbos, alas 8:09 na. Mahina ka sa Drokulot. Ikaw na. Damdamin Bayan. Nangyari sa'yo, Pogi. Tagal. Awal pa'y. Ay, apo. Damdamin Bayan. Kulang sa kape to si Boy Kulot talaga. Ala pa? O di ako na. Ayan. O sige, ako na lang. Kulot, ha? Ayan, para sob na tayo. Kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oktubre 6, 1953, unang sumahimpapawid dito sa DZRH. Naggamit na ng di mabilang na gawad karangalan. At ng Oktubre taong 2002, ipinagkaloob naman ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang Lifetime Achievement Award kay Tiadeli. Ang kasaysayan sa mga liham kay Tiadeli. Itong inyong Tiadeli. Para lang tayo nakikinig sa drama niyan, Chang. Damdamin Bayan. Abay, hindi lang pala 21 billion na pesos sa makuya mga ateng, Mr. Senator, sir, ha? Hindi lang mga 23 billion, kundi baka umabot pa ng 29 billion pesos ang gagastusin para maitayo, mabuo ang new Senate building dyan po sa may Taguig City, Mahabigan. Grabe, ha? Kaya matapos sabihin itong si DPWH Assistant Secretary Antonio Molano Jr. Na baka daw abutin pa ng 29 billion pesos ang gagastusin sa bagong building ng Senado sa Taguig. Ala, dahil daw sa mahal na lupa, ayan, inflationary cost na umabot ng 25%. Abay, alam niyo ba mga kuya, mga misis, kayo mga namamasyal dyan sa BGC? Ang isang square meter pala dyan isang dipa. 1 milyon na ang lupa dyan. Grabe ano, ha? Kaya itong si Senator De Butler, ha? Ang Senate President Cheese De Butler Escudero, abay, teka muna, ha? Itigil nga muna yan. Ayan, abay, itong Senate building dyan sa Taguig, abay, pagka umabot nga ng 29 billion pesos ang magagastos, Senator Alan Peter Cayetano, ha? Senator Nancy Binay, Diyos ko po, ha? Ang sabi ng Senate President De Butler Escudero, abay, maaring eto na ang pinakamataas na pinakamahal na gusali ng pamahalaan. 29 billion? Diyos ko! Ano mga laman niya? Naginto ba ang mga gamit dyan sa CR? Bakit napakamahal naman? 29 billion? Diyos ko po! Damdamin
bayan. Magandang umaga Pilipinas. Ako po si Dayo Makalma at napakarami tayong mga bagong isyu ngayong mahabigan, ha? Abay, mainit na isyu kahapon itong aligasyon ni dating Congressman Egay Erice. Ayan, Congressman Marcoleta, ha? Tungkol sa issue sa COMELEC, sa issue ng Miro at sinasabing mga offshore accounts na itinatanggi naman ng COMELEC chairman. Abay, eto naman ang mainit na issue mahabigan nag-issue na ng arrest warrant ang Senado laban kay Alice Guo. Abay, pati yung isang economic advisor ng dating Paulong Digong si Michael Yang, abay inisyohan din ng arrest warrant dyan naman sa Kongreso. Talaga namang maraming aksyon. At ang Alice Guo naman, abay Chief Justice Alex Jasmundo, ha? Abay humihingi ng saklolo sa Supreme Court mahabigan. Hinaharas daw ang Mayora Alice Guo, ha? At yung mga kababayan naman dyan sa Bamban na Tarlac, abay dumadami yata yung mga poster dyan sa Bamban, ha? Na nagsasabi na we love you Mayor Alice Guo. Pero nasaan na nga ba siya, ha? Siya ba'y andito pa sa Pilipinas o nandun na rin sa China? Abay ang latest naman sa anointed Son of God na si Pastor Apollo Kibuloy. Abay, sino ba yung lawyer niya, Icho, ha? Lawyer nitong si Pastor Apollo Kibuloy, ha? Abay, itong si Israelito, ha? Ganda ng pangalan, ano? Israel. Attorney Israelito Torion, ayan. Ang sabi po baka daw nasa China. Ayan, mga ano naman mga marites dyan sa Davao. Pero dito magkakaalaman po mabigan kung andito pa nga ba si Pastor Apollo Kibuloy na hinahamon ng Pangulong Bongbong Marcos kahapon na harapin mo ang batas. Ayan, lumantad ka at sagutin mo kung ikaw ay inosente, ha? Pero hindi po yan, Mayor Baste, ha? Ayan, mukhang nandyan pa rin sa Davao ang Pastor Apollo Kibuloy. Kaya ngayon po ay nagpalit na ng police chief ng Davao City. Daming bayan. Abay, Guinness World Book of Records, mahabigan kasi kahapon ng alas 8 ng umaga, abay, inupo itong si Colonel Lito Patay bilang OIC, ha? Police Chief ng Davao City, ha? Pero ilang oras lamang po mahabigan alas 4 na naman ng hapon, pinalitan itong si Colonel Patay. Patay tayo dyan. Ayan. Ang pumalit naman ay si Colonel Sherwin Butil. Pero hindi po nagtagal mahabigan alas 9 ng gabi. Abay, pinatan sila ng isang colonel din, ha? Na talagang matindi. Siguro kaya nagpapalit-palit Mayor Baste, ha? Ayan. Baka kinausap itong si Colonel Lito Patay. Ba't yung mahuli-huli si Pastor Kibuloy? May arrest warrant na yan, ha? Baka hindi kaya. Ayan, may political pressure. Ayan, ipinalit itong si Colonel Sherwin Butil. Kinausap yata itong si Colonel Sherwin Butil. Kaya bang huliin si Pastor Apollo Kibuloy? Alam naman natin ang mga padino din ng Pastor Kibuloy. Abay, baka sabi, sir, baka mahirapan po tayo. Ganun ba? O di, pinilitan uli ang Colonel Sherwin Butil naman. Alas 9 ng gabi, nag-announce itong si Major Kathleen De La Rey, ang spokesperson ng Police Regional Office 11. Ayan, abay, ang ipinalit po mahabigan, ha? Birthday boy. Birthday boy mga kuya pinalit, ha? Ang ipinalit po mahabigan ay dating taga CIDG, itong si Colonel Hansel Marantan na nagbe-birthday ngayon. Daming bayan. Abay,
ay sa mga hindi po dito nakilala kay Colonel Hansel Marantan. Pero sa loob ng sa apat na sulok ng Kampo Krame, mahabigan alam ng marami dyan na ibang magtrabaho ha. Itong si Colonel Hansel Marantan, ayan, maraming bilib na mga police officers dito kaya malupit magtrabaho kaya siguro mukhang mahina si Colonel Patay ha at Colonel Butil. Ayan, mukhang hindi kayang ipatupad ang marching order na aresten ng Pastor Apollo Kibuloy dahil sa mga kaso ng human trafficking at child sexual abuse. Eto na si Colonel Hansel Marantan. Daming bayan. Pero may may timetable ba ha? Abay, tingnan natin mahabigan kung andito pa nga ba ang Pastor Apollo Kibuloy o siya ay nasa China na. Ayan, parang si Michael Yang ang sabi ng nasaan ba siya si Michael Yang, Apo Congressman Romeo Acop ha? Abay, hindi rin matagpuan pero batay dun sa report sa Bureau of Immigration, lumabas ng bansa ang Michael Yang at hanggang sa ngayon ay hindi pa bumabalik sa Pilipinas. Daming bayan. Ano pa mga isyong pag-usapan natin mga misis, mga kuyang ha? O yung mga mahilig sa painting ha, yung mga taga Negros Occidental. Abay, grabe ha? Ayan, kumusta sa ang tatay mo, Kuya Jimmy Morato ha? Si Kamanuling Morato na yung mga mahilig sa paintings dyan ha? Abay, yung painting pala ni national artist Fernando Amorsolo. Yun pala yun, yung mga yung mga mango harvesters ha. Ayan, alam niyo ng mga painting ni Amorsolo sa mga mahilig sa art ha. Abay, ang mga ginuguhit niya noon yung mga rural sceneries. Ayan, mga dalagang Pilipina ha. At ang nawawala pala yung mga babae ba yun, yung mango gatherers. Abay, ninakaw pala ito na. Parang siguro yung mga nagnakaw nito yung nanonood ng ng mga sa Netflix. Di ba sa Netflix may series doon na nagnanakaw ng mga paintings ha, mga artworks ha, mga art thieves. Ang sabi sa report yung nagnakaw ng Amorsolo painting doon sa Hofilenya Museum sa Silay Negros Occidental. Ano ba to? Di ba may official sa Malacanang, Hofilenya? Ha? Ayan, Daphne Hofilenya ba yun? Ayan, kanila kayo itong museum na ito, ha? Abay, dalawang art thieves ang sinasabing nagnakaw po dun sa painting, sumama dun sa isang grupo. Ayan, Diyos ko po, ha? Ayan, abay, Don Jaime Sobel de Ayala, Senior Sir, ha? Itong Amorsolo painting pa lang yan, Kamanuling Morato, 46 million pesos ang halaga. Diyos ko po. Daming bayan. Sandali lamang, alamin muna natin ang mga latest mula sa Malacanang at sa Senado. Ayan, standby Raymond. Abay, si Mayor Alice Guuma ay andito pa, ha? At nagpapasaklolo sa Supreme Court, ha? Standby Raymond. Ayan, naku, si Secretary Harry Roque, ha? Abay, controversial din dahil siya ay special mention naman sa hearing sa Senado kahapon ni special mention sa ni PAGCOR Chairman and CEO Alfredo Tenco. Wow, ang sabi nagpunta pala itong si Attorney Harry Roque, huminga ng appointment kay Chairman Tenco. Ayan, kasama, ha? Kasama itong si Cassandra. Ayan, Cassandra Crossing ba yan? Cassandra Leong. Ayan, yung isa opisyal ng Lucky 9 ba? Lucky South. Lucky South 99 at
may hiningin tulong yata. Anyway, sige ha. Balikan natin yan at magpapa-interview ang Secretary Harry Roque. Ayan. Kaya lang magpapa-interview lang daw kay Henry Uri. Ayan, abangan nyo kay Henry Uri. Anyway, ang Pangulong Marcos humirit naman sa San Miguel. Ala, kanino? Kay Don Bossing Ninong Don Ramon Ang, ha? Abay, Pangulong Marcos humihirit sa San Miguel na tapusin na ang T-Plex extension sa 2028. Oo nga naman, ano, ha? Bakit mabagal ba? Sa bagay yung paggawa ng viaduct din ni DPWH, Manny Bunuan. Abay, yung mga kontraktor natin sa mga public works mukhang mababagal, ha? Abay, di pa matapos-tapos yung viaduct dyan sa ano, ha? Yung boundary ng Bulacan at Pampanga, ha? Tagal na yan. Eto naman, abay, dapat lang, dapat siguro bilis-bilisan ang mga government projects, ha? Para may maibida ang Pangulong Marcos sa kanyang SONA. Baka mamaya hindi maganda ang kanyang report sa bayan sa kanyang SONA sa July 22. Damdamin Bayan. Ayan, ipinatawag ba? Kinausap pa ng Pangulong Marcos ang big boss ng San Miguel Corporation, Don Ramon Ang. Aris number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay magsisimula pa lamang itong proyektong ito. Pero umapela nga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa San Miguel Holdings Corporation na tapusin sa 2028 ang extension segment 1 at iba pang bahagi ng Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway o T-Plex. Ginawa ng Pangulo ang panawagan sa paglagda ng DPWH at SMHC sa concession agreement para sa extension project. Ipinunto ni Pangulong Marcos na tunay na malaki ang nagagawa ng public-private partnerships sa pagsulong at higit pang pag-unlad ng bansa. Sa panig ni San Miguel President and CEO Ramon Ang, committed niya sila na mamuhunan para sa kapakinabangan ng kasalukuyan at mga darating pang henerasyon. Kapag natapos ang T-Plex Extension Project, magiging 40 minuto na lang daw mula 70 minuto ang biyahe mula sa Rosario hanggang San Juan sa La Union. Lakay? Abay, ba't hanggang La Union yan? Hindi lang makapag-surf. Oo. Baka wag mo nang mag-surfing si Pangulong Marcos dyan. Abay, balita na aking bubit yung isang anak ng Pangulo nahilig na surfing dyan sa may San Juan. Ayan. Anyway, siguro dapat bilisan yan hanggang 2028. Abay, mag-uumpisa pa lang itong proyektong ito. So, may hirit si Presidente. Baka naman hanggang 2028, kayanin yan. Kung tutusin, mabagal yan. Dapat kung 2028, dapat abot na hanggang Batak, Ilocos Norte. Ha? Kailangan gawing 24/7 ang trabaho dyan. Apo Secretary Manny Bunuan para maganda-ganda naman. Alam po nyo ang ipinagmamalaki ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Mahabigan. Yung ganda ng kalsada namin papuntang Ilocos, mabigan, kahit na asfalto lang nung araw yan, abay, dumaan ang napakaraming bagyo. Ayan, kalamidad. Abay, hindi po nasisira ang aming kalsada papuntang Ilocos Norte, mabigan, Ilocos Region. Sana ganun katitibay. Ayan, ganun katitibay ang mga public works natin, paggawa ng kalsada natin. Kasi ngayon, ang dami ng commissioner, ha? Kaya, Miss Let, maikwento ko lang, umiiyak yung kakilala nating kontraktor. Bossing, sabi niya, abay, banggitin mo naman sa programa, bakit? Abay, umiiyak na kami mga kontraktor. Abay, bakit naman? Abay, yung project namin, alam mo bang maniniwala ka na minsan, ha? 40% hanggang 30% na naman natitira para sa project, ha? Sabi ko, mas malaki pa ang nawawala. Oo, sa dami ng commissioners. Mga nangungumisyon. Kaya siguro, Mr. President, ito po ang isang tutukan din po ninyo, ha? Abay, may mag-harto-harto kayo, Apo. Agsarita ka nalaingkin ni Apo Secretary Manny Bunuan para matigil na yung mga ganito. At
Isama na rin natin yung mga mga mambabatas natin sa sa legislative body ha. Dahil may mga ilan po diyan matindi ayan kung mangomisyon. Okay, proceed Miss Let. Ayan lakay, at ngayong araw naman, ang schedule ng Presidente ay muling pangungunahan ang distribusyon ng presidential assistance sa Batangas at Cavite. Aba, panay ang out of town niya. Kahapon, nasa Wawa Dam sa Rizal. Ngayon naman magbabatangas naman. Oo, at Cavite. Abangan mo bukas, marami palakay. Aba talaga ha? Abala ang Pangulong Marcos nagbabawi. Oo, kasi lakay, ito buong Pilipinas yung iikutin niya para dito sa distribution ng presidential assistance sa mga magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng El Nino. Ayan, tatampo yung ibang lugar kung hindi niya ay, oo. Dapat lang man Apo Presidente, dapat umikot kayo ha mula Batanes, mula Apari hanggang Tawi-Tawi. Ayan, nakarating na rin kayo na Governor sa Kurtan sa may Sulu ha. Dapat maikot nyo ang iba't ibang reyon, Mr. President, para malaman nyo ang tunay na estado, kalagayan ng ating mga kababayan, lalong-lalo ating mga mahirap na mga magsasaka. Oo, yan naman ang binabanggit lakay ng Presidente sa pagpunta niya sa mga lugar. Gusto niya na nakikita yung lugar kung yung development doon sa lugar, kung may mga proyektong matagal matapos, siyempre gusto niya malaman bakit natatagalan, kailangan ng mga tao yan. Ayan, totoo yan. Anyway, sikit, so ngayon, Batangas. Okay, Batangas at Cavite. Ano meron sa Batangas? Sa Batangas lakay ay distribution din ng presidential assistance. Pareho yan sa San Jose, Batangas at sa Dasmariñas, Cavite. Dasmariñas, Cavite. Abay, nagkita lang sila ni Secretary Boying kahapon pupunta na ng Cavite. Magkakaiba ba sila sa Cavite? Ibang event naman yung sa ibang event na yan. Si Secretary Remulla. Ayan, get well soon. Palakas ka, Secretary Boying ha. Ayan, medyo maputla kayo, Secretary ha. Sabagay, kagagaling lang sa operation itong si Secretary Boying Ayan, ayan, tapos na yung mga marites diyan sa DOJ ha. Ayan, hindi po papalitan ang Justice Secretary Boying Remulla. Ano pa rin na po ang trust and confidence ng Pangulong Marcos sa DOJ Secretary, kaya mananatili pa rin bilang Justice Secretary. Tahimik. Nandun pa siya kahapon sa aktibidad sa Malacanang. Ayan, malakas bang kumusta ang Secretary Boying? Mabilis na ba lumakad? Hindi ba Hindi ba? Malaki, pero kasi makikita natin na talagang nagkasakit kumpara dun sa dati natin siya nakikita sa ngayon. Medyo ingatan mo yung puso mo, Secretary Boying ha. Ayan, mukhang palyado yung kanyang puso, kaya nirehabilitate yata, ayan. Inoperahan dun sa Amerika. Anyway, get well soon. Pagaling ka, Secretary Boying, at marami kang trabaho dyan sa DOJ at isama na ang Bureau of Immigration. Okay, Miss Let, maraming salamat. Good morning. Good morning. Balik sa Ilakay. Damdamin Bayan. Abay, eto ang ngayon, now showing ha. Grabe ha, grabe diyan sa Senado ngayon. Ang daming aksyon ha. Abay, mula kay Alice Guo, ayan, mula Bamban na Tarlac hanggang Porac, Pampanga, abot pa hanggang Taguig City, BGC ha. Andyan, standby ba si Raymond? Ayan, sige, hatawin na natin. Pagcor Chairman and CEO Altenco, nanindigan na abogado ng Pogo si dating Secretary Harry Roque. Ayan, yun yata nakalagay kasi dun sa kanyang title ha, counsel ni Cassandra, ayan, ganda ng pangalan ha, Cassandra Lee Ong, ang opisyal ng Lucky South 99. Kaya lang hindi yata sila lucky ngayon dahil may problema. Aris number 28, Raymond Adpaz, please come in. Raymond. Mayor, naging abogado ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO si dating Secretary Harry Roque.
Ito ang paniniwala ni PAGCOR Chairman Alejandro Tenco na inilahat sa pagdinig ng Senate Committee on Women and Children. Ayon kay Tenco, malinaw ang kanyang pagkaintindi na nagpunta sa kanyang opisina si Atty. Roque noong July 26, 2023 kasama si Cassandra Leong ng Lucky South 99 ay meron silang lawyer-client relationship. Dagdag pa na Chairman ng PAGCOR na sa organization chart na isinumiti ng Pogo Company na Lucky South 99 nang nag-reapply ng lisensya ang pangalan ni Attorney Harry Roque, Legal Group. Paliwanag ni Tenco, hindi pa illegal ang operasyon ng Lucky South 99 nang nagtuo sa kanila si Roque dahil Oktubre 2023 pa lang natapos ang provisional authority na ibinigay sa Lucky South 99, ngunit nitong Mayo 2024 ay denied ang reapplication nito dahil sa mga paglabag. Ang Lucky South 99 ay siyang operator ng ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Pakinggan natin si Chairman Al Tenco ng PAGCOR. Unang-una po, punta siya doon sa akin, nagpapatulong. So I assume it was a client-lawyer relationship. Number two, doon po sa sinabit nila, pinakita din sa screen kanina na application. Dahil po, pre-novationary status na po natin. Wala nang pwedeng lisensyang valid unless mag-reapply kayo. Doon po sa dokumentong sinumiti nila, nakalagay po doon Harry Roque, Legal Group. Bahagi ng pahayag ni Chairman Al Tenco ng PAGCOR. Para sa doon naman Mayor, doon sa binabanggit mo tungkol kay Mayor Alice Goo. Alice Goo ay kinonfirm na kahapon Mayor ni Mayor o ni Senator Sherwin Gatchalian na pareho sila ng eskwelahan na pinasukan. Schoolmate pala sila, ha? Ayan, sa Mary Grace Coffee Shop. Ano ba? Mary Grace, Grace Christian ba 'yon? Sa elementary, sa elementary. Oo, yung sa Christian school na pinasukan din pala ni, sabi niya, doon din ako nag-aral sabi niya. Kasi kaya sabi niya, nung na-confirm lang daw Mayor nung lumabas yung mga pangalan niya na si Alice Go ay siya si Go Hoaping. May mga yung mga siguro yung mga alumni doon, sila na din ang nag-provide ng mga papeles at lumabas nga Mayor na doon sa school record niya naka-attach doon yung kanyang birth certificate na Chinese ang pagkakasulat pero nung ito ay na-interpret sa English, ay pinanganak talaga sa China, Mayor. Si Go Hoaping na later on si Alice Leal Go, Mayor. At nag-aral hanggang grade 3. Hindi sinabi, iba rin to si Senator Win, utay-utay, parang series. Siguro next, kung saan man nag-aral ng high school. Kaya lang sabi nga na ating bubit sa Chinatown, nag-high school ang Mayor Alice. Diyan naman sa Philippine Cultural High School. Ayan, diyan sa Abad Santos, Tondo, Manila. Anyway, coming soon. Ayan. So anong gagawin ngayon kay Mayor Alice Goo? Ayan, may mga team na ba para hanapin ang Mayor Alice Goo? Ngayon nagpalabas na sila ng arrest warrant. Pag yun na yung formality noon, Mayor, at hintayin yung pirma ni Senate President Francis Escudero, doon sa in-expect na baka within today lalabas na yung kopya ng warrant against sa kanila. Di ba pirmado? Kasi katatapos lang kahapon na susulat pa daw kagabi, so I understand baka within today kung mapirmahan naman ni SP Escudero yon ay ipadadala na sa mga law enforcement agencies at ganoon din yung Office of Sergeant at Arms ng Senado ay magsimula ng magkahanap. But on the other hand, alam naman natin na nag-file naman ng kanyang petition sa Korte Suprema si Mayor Go kasama yung sa pagitan ng kanyang mga abogado, sila Attorney Stephen David, na humihingi ng TRO para ipatigil itong pag-iimbestiga ng Senado kay Mayor Alice Go, Mayor. Okay, maraming salamat, Raymond. Para sa kaunaunan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Advaz, tuloy-tuloy sa pagpabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Damdamin Bayan. Mula sa Senado, dumako tayo sa Davao City si Major Catherine De La Rey, ang spokesperson ng PRO Region 11. Major Catherine De La Rey, magandang maayong buntag, Major Catherine.
Ako nawala si Mayor Catherine. Ayan, nainip ha. O sige, babalikan natin ha. Ayan, nasa Viber. Ayan, o di i-Viber natin si Major. Major Catherine De La Rey, magandang umaga po, Major. Magandang umaga po sa inyo at sa lahat po na inyong tagapakinig sa inyong programa. Magandang umaga. Ayan, kumusta po kayo sa Davao? Anya pa ba si Pastor Apollo Kibuloy? Pinaghahanap pa rin po natin si Pastor Apollo Kibuloy, Sir Leo, at magandang development po yung announcement ng DILG na may reward po na 10 million kung sino po ang makakapagturo sa kinaroonan ni Pastor Kibuloy na makakatulong sa law enforcement officers para po siya ay ma-arrest dahil dun sa kanyang mga kasong hinaharap, and yung 1 million para dun sa mga kasamahan niya sa case. So magandang development po yun na ina-assure naman natin na kung sino mang makapagbigay ng impormasyon ay magiging confidential po ang kanilang mga identities. Ayan, paano yan? Tip lang, kahit text lang, andito si Pastor Kibuloy, nasa Luz Kinilaw, kumakain ng ano ay masarap na pagkain na sa Luz Kinilaw. Yung itlog ng isda. Follow up talaga yun, Sir Leo, na ma-arrest talaga siya. Hindi lang ma-info lang namin doon. Yun na yun. Information, tapos ma-arrest natin. Siya ang makakatanggap ng reward po. Ayan, may kinalaman nga ba ang pagganap kay Pastor Apollo Kibuloy kaya nagpalit ng 3 beses nagpalit ng police chief dyan sa Davao City, Major Catherine? Bakit pinalitan itong si Colonel Lito Patay at si Colonel Sherwin Butil? Yung pagka-relieve po ng 19, gusto ko ipaliwanag, yung pagka-relieve po ng 19 police station commanders ng Davao City Police Office ay hindi po yun politika, hindi personal o related kay Pastor Kibuloy. Nagtatrabaho lang po yung regional director natin. And then yung pagka-designate naman po ni Colonel Patay as the officer in charge ng Davao City Police Office, ang pinalitan niya is yung DRDO namin na designate din as OIC na si Police Colonel Rolindo Sugilon. Nag-leave kasi si Colonel Sugilon, kaya tinalaga si Colonel Patay as officer in charge. Pero nakatanggap po ng directive na i-terminate ang designation ni Colonel Patay, kaya pumalit po sa kanya is si Police Colonel Butil. Ilang oras lang din po naka-receive ulit kami ng directive from Camp Crame, directing our regional director, Police Brigadier General Nicolas Torre III, to designate Police Colonel Hansel Marantan as the acting city director of Davao City Police Office. As to the details and other information po kung bakit nagkaganon, wala po akong maibigay. Mas nakakabaka-abuti po kung ang National Headquarters po ang sumagot po tungkol dyan. Sige, nagre-reklamo si Mayor Baste. Sabi, politically motivated daw itong sa loob ng isang araw ay 3 beses nagpalis ng police chief dyan sa Davao City. Ang ang designation ni Colonel Patay and Sir Butil, dahil hindi kasi pwede din magbakante ang Davao City Police Office na walang officer, dahil on leave po yung si Sir Sugilon, Sir Leo. Kaya po nilagyan ng OIC, pero as to the details bakit po na-cancel, wala po akong maibigay sa inyo na information. Ayan, okay, naintindihan natin yung situation mo, Major. At kami nang bahala. Ayan. Pero nandiyan na ba si Colonel Hansel Marantan sa Davao City? On his way po, inaantay lang namin na Ayan. Ba't tutot? Nawala. Ayan. po? Wala pa si Colonel Marantan dyan sa Davao?
Yes, opo. Okay, sige. Okay, sige, tawagan natin mamaya. Maraming salamat, Major Catherine Del Rey ng PRO 11, ang spokesperson dyan sa Mindanao. Thank you, Major. Maayong buntag. Thank you rin po, Sir Leo. Mabuntag. Damdamin Bayan. Major Catherine De La Rey. Sandali lamang at babalikan natin lang pang mga issues. Naku, marami tayong issue ngayon dito, ha? Sandali lamang, birthday boy, ha? Colonel Hansel Marantan. Abay, standby. Andyan ba Secretary Benny, ha? Ayan, balikan natin si Senator Sherwin Gatchalian. Ayan, babalikan po natin ang mga mainit na issue. Naku, talaga ang daming issue, Chief Justice. Damdamin Bayan. Ayan, pati Chief Justice, pati ang Supreme Court, ayan, pinuntahan ngayon ni Mayor Alice Guo at humingi ng TRO kaugnay sa ginagawa investigasyon ng Senado sa kanya. Babalikan natin yan. Oras ganap na alas 8:44. Ang oras ay hatid sa inyo ng anesthetic Building dyan sa Taguig. Sabi ni pare Elmer, 10 billion pesos, kasya na yan. Ba't umabot ng 23 billion? At aabot pa ng 29 billion. Gaano kaya kamahal yung mga materyales na gagamitin? Kaya nga, baka naman palisan na yung mga yung mga tiles. Charot. Sana yung ilang billion dyan tama, Senate President Cheese, ha? Abay, kung ilaan na yan sa dialysis sa buong Pilipinas, abay, dami-dami na yan, dami na matutulungan yan. Yes, tama, lakay. Ayan, butit pinatigil din ni Senate President Cheese Di Butler Escudero, ha? Abay, grabe, ha? Laking waldas ng buti sana kung pera nila yan, ha? People's money, taxpayers' money yan. Damdamin. Pero lakay, good morning muna. Di pa ako bumabati ng good morning. Sige, bumati ka muna. Yes, good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig. Diyos marahay na aga po sa Induga Boss. Ayan, at we're wearing black today, lakay. Good morning. Couple tayo ngayon. Ba't ka nakihigaya? Tapos gaya-gaya ka, may ganito ka din. Buti hindi ka nag-flower. Yung flower ko paano na, palanta na, hindi siya patubo. Yan ang tinatawag nilang black is beautiful. Ayan. Kaya nga favorite color ko yan, lakay. Ayan, parang ganyan lang yan, Senator Nancy. Black is black. I want my baby back. Ayan, Hillmark kasi Sherwin, Hillmark Construction, ha? Abay, ang lupit pala nung may-ari nung Hillmark Construction Company, Sister L. Bakit naman lakay? Abay, sabi na ating bubit sa BGC, sa ambang lugar yun, ha? Abay, yung isang Ferrari nung may-ari ng Hillmark, nag-overheat yata, ayan, nasunog, ayan. Tapos? Abay, habang nasusunog, tumatawa pa yung may-ari. Grabe, hindi man lang siya lakay, hindi man, kung iba yun, naku. Ay, oo, mag-aaliga na yan. Yung reaction mo dun, hindi normal na reaction yung reaction niya lakay, ha? Baka pati ininom na emperador, ibubuhos na dun sa Ferrari para maapula yung sunog. Tawa na tawa. Hanip din lakay. Ibig sabihin lakay para sa kanya ay yun wala lang value. Ganun kadami ang pera niya. Kung ganito ang overpricing nga naman ng mga project. Ay? From, di ba obvious? From 9 billion, ha? Ilang taon na nakalipas. Kasi daw lakay inflation. Pero kahit na, Diyos ko naman, 25% ang itinaas. Ang laki nga, laki. From 9 billion, magiging 29 billion, sabi ni DPWH Assistant Secretary Mulano Jr. Ayan, ay apo Secretary Manny Bunuan, ay apo agkuti kayo mo tan, nakababain apo. Ayan, anya mo tan, grabe mo nga kwa, nangingina na gito yung materyales nan. Alam mo ba lakay, anya ti aramidin nyo apo. Aramidon? Anong ginagawa? Ayan, yung iba naintindihan ko yun, hindi ko maintindihan. Siyempre, DPWH sa project din ito, ha? Sila ang nag-i-implement yan, ha? Manong Manny Bunuan, ay apo.
nakababain. Mainit na diskusyon yan lakay sa ano ngayon. naman. Lalo na yung mga arkitekto, grupo. May kakilala ko lakay, grupo sila ng mga arkitekto. Nag-usap-usap sila. Ano sabi ng mga arkitekto? Sabi, anong klaseng building bang itatayo? Bakit ganyang kalaki? Ayan, oo. Kaya nga sabi ano ba yan? Sabi ni at least nagsalita na pinatigil na ni Senate President Migs de Butler, Cheese de Butler. Ayan. Mukhang nahalo-halo mo na lang. Oo nga. Fresh pa kasi si Secretary Senator Migs, Senate President Migs. Ayan. Anyway, tama ang ginawa mo, ha? Mr. Senate President Cheese Escudero, na suspindihin ang construction ng new Senate building dahil sobra-sobra na ang bagamat may mga kumakampi kay Senator Nancy Binay sa away nila ni Senator Alan Peter Cayetano. Pero mukhang tama dito si Senator Alan Peter, pinagbabasal namin ito records. Ayan, ito ang mga records dito, ha? Ayan. Kaya siguro magpaliwanag din ang Senator Nancy Binay or else hindi siya magiging mayor ng Makati. Ang problema lang siguro doon lakay, medyo naging tagilid lang doon si Senator Alan Peter Cayetano dahil doon sa mga sinasabi niya na yung buwang Canada, yung mga ganun na words Kaday, na hindi naman accurate na dapat sinasabi doon. Dapat Senator Alan, sinabi mo lang, wow, bongga kaday. Kanta yun. Diba? Bongga kaday. Ganun na lang sana, ha? Teka muna, eto, bongga ang paaginaldo ni Ninong Sherwin. Nasaan ba si Ninong Sherwin ngayon? Aba, nasa barangay 103. Aba, malapit yata sa inyo, Kuyang Junior Warden Rolly Masangkay, dyan sa may Tramo Pasay. Andyan ang Ninong Sherwin sa ating DZRH Malakas Aguinaldo promo. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC, mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bata nga ba nandiyan pa ang Hillmark Construction Company, Senator Trillanes, ha? Abay, di ba dapat binablacklist na yung mga ganitong construction company na involved sa mga hindi maganda, ayan, overpricing, ha? Apo mani bunuan, apo, anya ti araramidin nyo, apo, nakababain, ay, apo, anya mutan. Dami namang Apit Construction Company. Makalma Construction Company. Ayan. Meron ka palang construction company. Wish ko lang. Mahirap din yan. Lisensya lang. Mahirap nang kumuha. Ayan na si... madugo. Oo. Ano nga ba yung kumpanyang nagbibigyan ng lisensya sa... Ha? Ayan, pick up. Ayan. Ay, Kuyang, kumusta ka dyan? Kuyang Machenso, ayan, kumusta ang pick-up dyan, ha? Narito na ang Ninong ng Bayan, Sir, para sa may Tramo Pasay City, Ninong Sherwin. Sino ang bibigyan mo na aginaldo ngayong araw ng Huwebes? Yes, Lakay, ito na ang tutulong sa atin sa paglaban sa West Philippine Sea. Dahil nandito tayo sa Spangler. Ay, Spangler na yan. Yung radyo umaalingaw na, ibig sabihin hanggang kalsada, Lakay. Ganun kalakas yung radyo nila. Ayun, nandun sa wingkilig ng bintana. Talaga naman, ito ang tutulong sa atin para labanan ang mga nangaapi sa China. Yan. Hey, Joe. Ay, Tatay, Manong, good morning. You're Spangler. Yes. Oh, Spangler siya. Amerikano. Amerikano. American.
You'll help us with the problem in West Philippine Sea. Lakay, meron na tayong tutulong sa lalaban dyan sa mga inaapi sa West Philippine Sea. You're going to fight for us. Kahit na, 78 years old ako, I'll fight. Nagtatagalog ko na lang. Kahit na 78 years old ako, I'll fight. Amerisan yata si Kuya eh. Mukhang galing to Angeles o Olongapo. Ayan. Pasay talaga. Pasay. Pasay talaga. American father, Filipino mother. Pasay USA. Pasay USA. Pinoy ang nanay, Amerikano ang tatay. Pero ang apelido is Spangler. Spangler, Spangler sa Amerika. Parang Spangled Banner, ha? Pennsylvania. Mga taga-Pennsylvania pala to. Ayan, you migrated here. My father. Yung father niya, lakay nag-migrate na sa Pilipinas. Sige. Baka pupunta pa ng Miss Universe si Kuya, bigyan mo na ng Aguinaldo yan. Ito talaga nanalo pa ano mo. Karen na lang po. Karen. Karen. Karen Spangler. Siya si Mrs. Palagi, favorite ko si Deo Macalma. Ay, love you ate. Naman. Loko lang kayo, paborito ka, bigyan ka natin ng 1,000 pesos. Tsaka si Sister Elaine. Sister thank you po. Nakakatuwa naman. Abay, ayan na para ganado sa pakikinig sa atin. Bigyan mo pa ng vitamin si ate. Ayan si Ate Karen. Okay, para lalong ganahan, meron kang vitamin E. Yan ha, meron kang vitamin E. Pero terdahan natin yan ng vitamin R at C. Mega. Yan ha, RC Mega. At meron kang t-shirt ng DZRH. And meron kang grocery bag ng DZRH. Thank you sa DZRH. Happy 85th anniversary. Galing-galing. Talagang solid listener yan Meron pa dahil dito sa kabilang kanto. Meron din na nakikinig sa atin sa DZRH. Maingay din ang kanyang monitor. Pinalakas din yung kanyang radyo. Talagang pinalakasan kasi nandyan ka. Damdaming bayan. Asa naman si Kuya, ha? Eto, puntahan natin itong bahay na to. Sige, sugod bahay ka. Kayang-kaya mo yan. Kaya pumapayat daw si Sherwin eh. Ang pangalan niyo po? Julio Kayanan. Julio. Ayan, yung radyo nyo asan? Ayun. Nasa may Aba naman, naka-transistor din. Lagi kayo nakikinig sa lagi tayo maga. Ang paborito ng announcer? Deo Macalma. Aba naman bigyan, 1,000. Dalawang Ninoy Aquino. Vitamin E. Ayun. Pampabuhay ng mga patay na daloy ng dugo. At RC. Basta isang kusarita. Isang kusarita. Alam niya na lakay ang yung dosage. Ayan. Kanyang kayang dosage. Pero meron pang dessert ng DZRH. Thank you, salamat po. At syempre meron ka rin grocery bag mula sa DZRH. Ayun. Salamat po, tayo pa. Wala po anuman, Kuya. Basta para sa edad mo, ayan, tama ka. Isang kutsarita lang, ha? Huwag mo nang tatatluhin yan. 76 na lakay. Batang-bata pa. Lakas pa ni Kuya, ha? Ayan. Okay, Kuya, magkita-kita tayo dyan sa Miss Universe. Araw-araw nakatutok sa DZRH. Araw-araw pwede kayong manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas promo. Ours number 6. Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Ninong Sherwin. Ayan, Ate Karen Oyo. Ayan, Spangler. Ayan, Spangler. Si Ate Karen Spangler at si Tatay Julio. Ayan, Julio Diaz. Ayan. Hindi naman Diaz eh. Di ba? Oo, hindi ko lang matandaan yung last name pero hindi Diaz. Ayan, maraming salamat. Standby, Edniel Parosa, Philippine Navy. Nagsasagawa ng investigasyon matapos magamit ang pangalan ng junior officer sa illegal na pogo. Nako. Taga-Navy involved din sa pogo.
Sandali lamang, Edniel, para sa standby, Boy Gonzales. Ayan, yung sako-sakong sementong natapon doon sa Quezon Bridge, ha? Naalis na ba lahat? Alamin natin kung naalis na lahat yan, ha? Pero alam niyo talaga mga kuya, mga ate, napakahalaga po, ha? Napakahalaga po na marunong tayong pumili, ayan, ng mga ibobotong lingkod bayan. Ngayon nalapit na ang eleksyon, di ba? Ha? Katulad din ng pagpili ng makaparemo sa buhay, sa karir, ayan, sa mga kaibigan, at siyempre mga lola, ha, mga ateng, mga misis, maging sa pagbili po ng gamot para value for money ating mga gastos, affordable man ang mga generic medicines, pero hindi naman pare-pareho ang mga ito. At kapag may reseta ang doktor, piliin po ang Rhea Generics. Nakipag-partner ang Rhea Generics sa malalaking pharmaceutical companies sa mundo para gumawa ng mga world-class na mga gamot sa parehong pasilidad at bansa kung saan din mismo ginagawa ang kanilang kilalang mga branded medicines. Kaya pareho ang bisa at kalidad, pero abot kayang halaga mga lola. Ang Rhea Generics po ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi at AstraZeneca, OEP Philippines, Landbank at Boehringer Ingelheim. Tatandaan mga ating, may mga bisita tayo rito, ha? Kapag may reseta ang doktor, siyempre, piliin po ang Rhea Generics. Dalhin lamang po ang reseta sa Mercury Drug. Rhea Generics, tunay na world class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Oras, Sister L. It's 10 minutes after 9. This time check. Philippine Navy, itong mga kapitbahay natin, Sister L. Good morning, Admiral Toribio Adasi Jr. Aba, di ba ang laki-laki na ng sweldo ng mga taga-Navy Admiral, ha? Mga sundalo, mga pulis natin. Bakit sino itong junior officer na nasa pogo pa? Laka hindi pa yata sapat. Oo nga ha? Ayan. Pero bakit naman ganun, di ba? Parang ang laki-laki na ng sweldo nila. Oo nga, ha? Di may pa sahod na, gusto pang, sweldo na, may sahod pa. Mas malaki yata yung sahod sa pogo, ha? Standby boy, standby Edniel para sa Oras, Sister L. It's 9:15. Pero alam mo, Sister L, ha? Yan lakay. Alam mo talaga mga kaibigan itong si Sister L, Ate Cassandra Spangler. Ayan. Karen lakay. Ay, Karen ba? Karen, ayan. Karen, si Karen Spangler. Ayan. Abay, alam nyo ba na paborito ng tatlong nakarekta, ha? Rumekta na sila. Ayan. Itong pinakabagong host ng DCRS ngayon, itong sina Senator Kiko Pangilinan, Bam Aquino at Shell Jokno, ha? Sila po ang may bagong programa dito ngayon sa DCRH. Abay, gusto na pantayan yung executive session ni Senator JB, Senator Secretary Boying, ha? Ayan, Dodo Dunay, ayan, sina Mr. Javier, ayan, Pau Capino, ayan, at si mga nandun, ha? Ayan. Marami sila lakay doon. Jonathan De La Cruz. Kaya nainggit yan itong Senator Kiko at Bam Aquino at Shell Jokno. Aba, isinama naman si Sister L dito sa rekta. Anong oras nga ba yan? Ano yan lakay? Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi tuwing araw ng Sabado. Oh, at anong mga isyong tinatalakay nitong tatlong taga-rekta? Ano yan lakay? Sa edukasyon, agrikultura, at ano pa ba yung siyempre food security. Food security, lakay. Trabaho, edukasyon. Yan po ang rekta. Pati mga bank documents ni Secretary Harry Roque, ha? Nakita doon sa Pogo Hub doon sa Pampanga. Allah. Anong passbook ba yan? Ba't nandyan yan, ha?
di Paano ba dapat napunta? oo, ayan. Sandali lamang kuyang Boying kontribida at bati mo natin ang happy birthday ito. Baka mamaya biglang palitan ito, ha? Kaupo lang niya noong kagabi na alas 8 ng gabi. Ay Colonel Hansel Marantan, naragsak pa nagkasangay apo. Aba, kuyang binabati ka ng mga brethren sa TM Calum Masonic Class number 136. Ayan, happy birthday daw, ha? Kaya lang paano makapag-blow ito? Inassign na ng Campo Crame dun sa Davao City Police. Ayan, bilang Chief of Police. Kapalit ni Colonel Patay. Ayan. Tatlo sila ay. Tama din ba? Pangatlo siya lakay. Pangatlo siya. Tsaka sino nga ba yung unang si Butil. Ayan. Ganda ng pilyado, Colonel Butil, Colonel Patay. Ayan. Kaya ngayon Colonel Hansel Marantan. Abay, paano makapag-blow dito? Paano makasabay dun sa Joint of Fellowship ni Kuyang Romel Michael Jordan? Ha? Happy birthday mga brethren. At Kuyang Freddy Martinez ng Tumawi nila. Happy birthday. Uy, Mr. Benny Chua. Ayan, binabati ka ni Tisoy. At Mr. Michael is my guy. Happy birthday din kay advance happy birthday kay Secretary Secretary John Eddie Ermita. Ayan. Sherwin Alfaro, sabay sila ni Sherwin. Ayaw nga, mag-birthday nga pala si Sherwin. Sabado ba, lakay? Sabado. July 13. Tapos ikaw na next. At si Bukal. natin si Bukal Miriam Mendoza ng Tagaytay. Binabati ni Chibong, Mary Ann, Justin at Nanay Maria. Ayan. Uy, si Ate Lorna Buduan, happy birthday, ha? Binabati ng kanyang dating boyfriend, Dr. Rodrigo Buduan, si Kuya Mario Tess at Aika Carpio. Ayan. At advance happy birthday kay Caselo Lagmay ng Nueva Ecija. Ayan. Magbe-birthday din ito. Ayan. February. Ayan. Tagal pala kahit tapos na. Pero langay, gusto ko lang pala mag-thank you. Sino? Sa 2 itlog na pula ni Sir Boy Osaita. Maraming salamat po. Gusto mo ang malalaking itlog ni Kuya Boy Osaita, ha? Ayan. Yung isang itlog niyan laki. Kaya niya nakaibigan si Mayor Alice Guo ng Bamban. Siya ba yun yung friend? Oo. Niregaluhan ng itlog na dalawa ang yolk. Ayan, 2 ang pula, ha? Kaya medyo naging close din sila ni Alice Guo. Ayan. Yung itlog niya ganito. Bakit ako gumagano? Pero ang lalaki kasi lakay. Gusto mong hindi siya normal size ng egg siyempre 2 ang yolk Ayan pula ha. Ayan. Buti hindi basag ang pula. Gusto ni Tita Malu lakay. Yung itlog na 2 pula. Sabi ni Kuya Martin Guo, gustong-gusto rin daw ni Mayor Alice Guo yung kanyang itlog. Ha? Kaya pinapalitan naman ng karne ng baboy. Dahil may piggery sila sa Bamban. Ayan. Happy birthday, Kuyang Atty. Raul Paras. Birthday po lang Kuyang Raul. Abay, kailangan magpabari ka dyan sa Lipa. Ha? Si Attorney Lito Magno ng NBI. Birthday pa rin ni Attorney Magno, Director Jimmy Santiago, ha? General Rogelio Simon at Kuyang Julius Ragindin ng Mabinilad sa 39 dyan sa Apari, Cagayan. Ay, naragsakan pa nagkasangay kabsat, ha? Kabsat Julius Ragindin. Binabati ka ni kabagi sa hermano Tony Lara at Joe Chua at kabagi sa Wilson Rodriguez ng Mabinilads. Happy bati mo si Mr. Michael is my guy, ha? Bakit? Baka birthday niya ba ulit? Baka mamigay ulit ng $1, ha? 27th anniversary ng MG Forex Corporation. Happy anniversary po sa inyo, Sir Michael is my guy, Daninong. At happy birthday din kay Maria Pepe and Pilar Dator. Pilar lang. Maria Pilar Dator. Uy, nanonood sila sa atin. Nasa Massachusetts, US of A. Hello po sa inyo. Magandang umaga po. Ayan. At Miss Alexandra Dator. At happy birthday din kay Colonel Willie Boy Manalang at kay Colonel Leo Suratos.
mula kay Colonel Joseph Dator. Oy, shout out ka Els Bartolome na hindi uma-absent, laging nakatutok sa atin, lakay. Teka muna, may babatiin pa ako, ha? Kumpletuhin na natin, ha? Abay, Apo Mayor Mr. Rambo de Gracia Estalon ng Santa Teresita, Cagayan. Aba, binaba Rambo de Gracia Estalon. Ayan, abay, naragsak nga panagkasangay, Mr. Apo Mayor, ha? Diyan sa Santa Teresita, Cagayan. Abay, binabati ka ng mga Mr. sa PMA Sandigan 82, ha? At happy birthday din kay Mr. Alan Quaton. Uy, yung aking classmate, birthday din pala, ha? Ayan, ang staff ni former Senator Franklin Drilon. Oy, Manuel Boy Pexon II, classmate, happy birthday, ha? Attorney, very useful, Attorney Aika Flores. Aba, happy birthday, kuyang. At binabati natin si Congresswoman Christine Alexi Besas Tutor. Aba, para Spangler, ano, ha? Ayan. Tutor o tutor talaga? Ayan. Tutor yata yan, lakay. Tutor talaga, ayan. Ng Bohol, ayan. Ohayou gozaimasu. Kumusta ang biyahe sa Japan, Congresswoman? Alamin natin ang kung makatawa ka. Wala ngang sounds, lakay. Wala ka narinig sa ere, diba? Sige na nga. Wala ka narinig, wala ka nakita. Buti nga, andito ko na si Nicole Lopez, ako kang samahan. Baka makasaulit ng live bell daw, ha? Busy lang daw, lakay. Busy lang ba? Busy lang. Si Edniel Parosa muna. Sino ba yung junior officer ng Philippine Navy, ha? Linawin. Na gusto pang kumita ng limpak-limpak na salapi sa Pogo. Linawin natin, lakay, dahil mukhang ito nagamit ng pangalan. Ang Philippine Navy nagsasagawa ng internal inquiry matapos magamit ang pangalan ng junior officer sa illegal na Pogo. Detalye balita mo, RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister Earl nagpahayag ng suporta ang hukbong dagat ng Pilipinas para sa naval officer nitong nakalagdag lang ng pangalan bilang incorporator umano ng mga illegal na Pogo. Incorporator? Ayon sa Philippine Navy, saksi ito sa walang bahid na record ni Lieutenant Jessamine na graduate ng PMA class of 2014. Kaugnay nito, nagsagawa na rin ng sariling pagsiyasat ng Navy para matukoy kung paano nagamit ang pirma at in-records ni Lieutenant Mendoza. Ginawa ng Navy ang pahayag matapos ang emosyonal na pagharap ng junior officer sa ng Senado para itanggi ang pagkakadawit sa illegal na korporasyon. Nagamit naman ang kanyang datos ng hiramin ng pinsang may asawang Chinese, ang kanyang TIN ID para sa itatayong kumpanya na hindi naman natuloy noong 2016. Masama ang loob ng naval officer dahil nagserbisyo na siya sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Pero kaso ang sumalubong sa kanya pagbalik sa lupa. Nagpaalala naman ng Navy sa publiko na seryosohin ng banta ng identity fraud sa gitna ng lumalala ngayong panahon ng cybercrime. Para sa kaunlahan sa Pilipinas, DZRH. Yes, Edniel, ito ba yung babaeng umiiyak sa Senado sa hearing kahapon? Siya ba yung si Lieutenant Mendoza? Correct, lakay. Siya yung umiiyak. Babae pala. Siya yung lakay. Oo. Nagamit lang ang kanyang ID at pirma. Dahil doon sa kanyang pinsang may asawa raw na Chinese noong 2016. Grabe. Pinsan na Chinoy. So, wala siyang kaalam-alam, Edniel. Correct. Pero nangyayari ang nakababahala nga rito, hindi lang siya basta-basta tauhan ng ARP. Siya ay miyembro ng Philippine Navy na nagpapatrolya sa West Philippines. Talagang nagigiba o sinusubukan ibain. Itong ating pati mga sundalo natin at iniugnay pa dito sa usapin ng illegal na Pogo. Anong first name ni Lieutenant Mendoza? Jessa, lakay, Jessa. Jessa. Lieutenant Jessa Mendoza. Lieutenant sa anong katumbas? Navy Lieutenant siya. Navy Captain ba ang katumbas nito sa rango? Ayan, ano bang lakay ang niya maging sa kanya rango sa kanya sa Navy. Ano bang katumbas sa Navy yan? Kasi kung itatapat mo doon sa rango sa mga Army, Air Force, ganyan, ba't parang ganun, pareho lang na rango, pero ba't Lieutenant o Captain lang, dapat Colonel, mga ganun ba? Ayan, lieutenant pa rin ang sa kanya, taguri sa kanya sa Philippine Navy. Pero pinabagit nga ng hukbong dagat, saksi sila sa malinis na track record ng kanilang naval officer, lakay. Ayun naman pala. Sino yung pinsan niyang gumamit ng kanyang pangalan?
Ayun nga binabanggit isinisisi na pinsan. Yung pinsan may asawang Chinese lakay. Yung pinsan niyang babae may nakapangasawa ng Chinese. May asawang Chinese. Ayun. Nagtatayo raw sila ng kumpanya. Kaya hiningi yung kanyang ID. Pero hindi naman natuloy. Kamukat-mukat man, nagulat siya. Puro sabtina ang inabot niya nitong mga nagdaang mga buwan. Nako. So baka mamaya yun ay dinahidahilan lang sa kanya lakay yung negosyo, yung pala talaga yun yung target. Yun pala, ginamit lang yung pangalan. Ginamit pangalan niya. Kawawa din. Anyway, sige ha. Ayan, at least nakapagpaliwanag na sa Senado. At ang mahalaga rito, pati ang buong Philippine Navy nagpahayag ng suporta sa kanyang krusada at syempre sa kanyang tindig na patunayan syempre yung kanyang innocence o yung kanyang kalinisan dito sa nabanggit na usapin sa illegal na pogo lang. Ngayong nadawi na siya, di banggitin na niya yung bayaw niyang Chinese. Ayan. Ipinagkanulo siya. Ayan, para malinis yung kanyang pangalan. Yes. Okay. Maraming salamat, Edniel. Yan lang kaya magiging subject ng sariling internal investigation kung tawagin itong Philippine Navy kung paano nagamit yung kanyang identity o records na kanilang tauhan. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama tayo, Pilipino. Samantala, standby boy, ito ang report ni Giselle Ricafort. Pero sandali lamang at meron tayong flash report. Flash report. Flash report. Naku, Diyos ko po. Grabe naman to lakay, ang aga. Ilan ang namatay? 11 po ang patay sa banggaan ng pampasaherong bus at pick-up dyan po sa May Abulog, Cagayan. Alamin natin ang detalye mula kay RH25. Grace Sansano. Grace. Elaine Lacaideo, patuloy nga na dinadala sa iba't ibang pagamutan itong mga biktima ng malagim na banggaan sa pagitan ng Florida bus at ang pick-up. Nangyari ito kanina lamang umaga sa bahagi ng Barangay Ayaga sa Abulog, Cagayan. At patuloy nga na kinumpirma ito ng Provincial Director ng PNP na si Colonel Julio Grospe. Sa ngayon, tulong-tulong ang iba't ibang mga ahensya ng bayan ng Abulog, gayon din ang PNP at ang Disaster Risk Reduction and Management upang madala nga ang mga ito sa iba't ibang mga pagamutan. Yes. Base dito sa bahay, base sa picture mo, ano to? Bahay ba to? O talyer, furniture o tindahan, Sa initial kasi, nagsalpukan sila. Pagkasalpok, tumama sa bahay. Bahay. Wow. So may nadamay ba doon sa bahay, Grace? Meron pa rin, meron. So mamaya, bibigyan ko pa kayo ng mga latest update hinggil dyan. Yan ang ating flash report. Ito, CR825, Grace Vera Sansano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Flash report. Flash report. Ingat po sa pagmamaneho mga kuya, ha? Lalo po yung may mga sakay na pasahero. Ayan, yung mga bus drivers. Aboy, sa inyo po nakasalalay ang buhay ng yung napakaraming pasahero. Yun nga, Lakay. Ingat po sa pag-drive. Kaya yung inaano natin, Lakay, lalo dito sa Metro Manila, napakarami yung mga bus. Akala mo, kung makaharurot, akala mo walang buhay na sakay Buti sana kung kayo lang ang sakay. Mandadamay pa kayo ng ibang sasakyan. Pero Lakay, yung binabanggit mo kanina, yung katumbas pala nun, sabi ni Caso J. Jimenez, ito ay retired army. Ang katumbas daw nun, Lakay, ay captain. Yung lieutenant sa Navy. Yes, captain daw. Kasi yung captain, Colonel ang katumbas sa Army o kay Air Force yan Ayan. Kung Lieutenant Commander, Major yan. Sabi naman ni General O.D. Japana. Ayan. Ganun pala yun, Lakay. Ba't ba ibang ranggo ng kaya nakakalito, Navy? Lakay. Parang mas mababa kung bawa medyo Navy Captain ka. Ako sa time mga hindi ay mas mataas ang rango ni kasi Colonel Popoy. Parang ganun. Colonel siya, captain lang si Captain lang si Deo Macalma. Pero parehas lang ang
bulaklak sa ano yan, sa balikat. Yung patch. Bangka documents ni dating Secretary Harry Roque natagpuan sa ni-raid na Pogo Hub sa Pampanga ayon sa PAOK C. Alamin natin ang detalye mula kay arrest number 15. Ano mga bangka documents yan, Gisela? Passbook ba yan? Ayan, libreta de banko. Oo, ano-anong klaseng mga dokumento yan. At kung bank document yan, bakit nasa Pogo Hub? Ayan, di ba dapat siyempre kung ikaw may passbook ka, siyempre ikaw magtatago niyan, di ba? Alang nga ibigay mo sa akin. Ayan. Pwede din naman, gusto mo ba? Pahingi din authorization letter. Pa-withdraw. Miss Giselle Ricafort, please come in. Giselle. Lakas natagpuan ng mga bank documents ni dating Presidential Spokesperson ni Harry Roque at kanyang dating Executive Assistant na si A.R. de la Serna sa Selac sa Pogo Hub sa Pampanga. Ibinahagi ng kapagsalita ng Presidential Anti-Organized Commission na si Winston Gasio ang kopya ng mga dokumento sa mga reporters. Matapos punyag ni Pagco Alcenco na si Roque naglag sa ni-raid na Lucky South 19 Corporation kahapon. Ayon kasyo, hindi nila pinagsuspetsyahan ang nasabing bank documents noong una hanggang sa magsalita ang PAGCOR chairman sa Senate hearing. Ibinahagi ni kasyo na bakit sa certified true ng PAGCOR document, legal counsel South 99 at isang ng na nagpapaupa ng lupa sa lalaki na bubuhaba. Sinabi ng umiling na sila ng mga pulong o umiling na sila ng pagpupulong kasi DOJ at CIDG para sa nasabing mga dokumento at para desisyonan magiging respondent sa investigation. Una nang pinagdaanan ni Roque na naging abogado siya ng Lucky South 99, so wala rin siyang partisipasyon sa paghahanda ng organizational chart nito kung saan nakasaad na siya ang legal counsel. Doon lakay sa tinatanong mo kanina, sertifikasyon ng bangko itong nakuha doon sa Pogo Hub na sinalakay, certification doon sa bangko ni Atty. Harry Roque at doon naman kay A.R. de la Serna certification din para sa visa purposes niya. Meron ding nakuha na bank document ni Roque lakay doon sa Lucky South 99 tungkol naman sa kanyang mga idiniposito na pera sa bangko. Teka muna, nagdeposito si Secretary Harry Roque o para sa kanya? Merong deposit payment receipt kasi ito lakay ni Atty. Harry Roque. Meron lakay nakalagay dito at yung kanyang mga bank certification. Para kanino? Dito sa deposit payment receipt lakay, wala kasi nakalagay banggit na Pogo ito ay kay Atty. Harry Roque at kay A.R. de la Serna. Baka naman ano yan, attorney's fees. Oo nga, baka kung mag-abogado ang Secretary Harry Roque, acceptance fee, malamang malaki-laki yan. Ang nakapagtataka kasi doon lahat, ano nakapunta nga doon? Bakit napunta doon sa illegal Pogo Hub? Di ba sabi ni Chairman Tenco ng PAGCOR kahapon siya ang umaktong legal counsel ni Cassandra Leong. Oo, yung representante lakay ng Lucky South 99 sapagkat sila ay naloko noong isang Dennis Cunanan na hindi naman nag-remit sa PAGCOR noong mga fee na dapat nilang bayaran. Yung mga arrear kung tawagin. Okay, sige. Tingnan natin yung interesado dun sa tunnel na ginawa dyan. Diyan ba yung tunnel sa Porac ba? Ano sinabi ni Mr. Casino kahapon na Malu ng PAOK-C? Diyan ba sa Porac yung tunnel na mahihiya daw yung tunnel ni Escobar at saka ni El Chapo? Ayan, sa ganda. Sa ganda. So ibig sabihin walang sinabi yung lakay. Yung mga tunnel sa kasi itong mga tunnel yatang gawa ng Mapogo, sementado yan, Sister El, ha? Wala palang sinabi yung pinuntahan natin. Walang sinabi ang hinukay ng mga North Koreans. Baka hinukay sa ginaya saan. Siguro na nagpunta sila sa napanood yung
sa Netflix yung kay Escobar at saka kay El Chapo. Tapos ginaya nila lakayan. O kaya pumunta ng DMZ dun sa Korea. Demilitarized zone. Ayan. Sabi na aking wait, pinasok na ni Miss Giselle yan Napagod siya dyan na hiningal. Okay, maraming salamat Miss Giselle. Balik sa inyo lakay, Sister L. Daming bayan. Samantala, report mula kay Boy Gonzales. Alamin natin ang follow-up report sa sako-sakong simentong natapon dyan sa may Quezon Bridge na nagdulot ng matinding traffic. RH29, Boy Gonzales. Boy. Boy G. Boy. Ayan na, nagsisimento Nagsisimento na si Boy. Gumagawa na ng bahay. Nagmason na. Ayan, nagmason na si Boy. Ayan, ba't napunta sa Quezon Bridge nga pala yung natapon kasi lakay. Actually, kanina pa yan. Nagdulot nga ng super traffic dyan. Pero sana ngayon kasi, ang dami na naapektuhan yan lakay, lalo na kanina rush hour. Ayan, sandali lamang at batiin natin si Kapitan Elsa Bartolome. Ayan. At si Mr. Michael is my guy. Aba, si Kuyang Chester Gans. Ayan. Abay, pakibati rin si Kuyang pala si Atty. Lito Magno ng NBI. Ayan. Binabati ng mga brethren sa Most Merciful Jolly Bugarin Masonic Class number 468. Aba, Kuyang Atty. Lito Magno. Ala ba tayo dyan? At binabati natin, good morning Kadado Melagrito, at si Kuyang Commissioner Boy Balmores. Aba, mayroon nga siyang quote of the day la kayo. Sino? Si Sir Boy, thought of the day pala, Boy Balmores. Sabi. My thought for today siya. Sabi niya, we exist on purpose and for a purpose, and that purpose involves making a difference in the lives of others. Each day is a chance to make the world a little better. Serve more to make burdens lighter. Share more to make hungry fewer. And be a doer than a good speaker. God bless. God bless Kuyang Commissioner Boy Balmores. Ayan, parang Granada lang ang dating. Ayan, batiin din natin si Kuyang Ace Granada. Ayan, ng Pilgrimage sa Lodge sa 498 sa Antipolo City. Aba, good morning Kuyang Boying. Alam ba tayong suman dyan, ha? Suman talaga. Oy, suman lakay. Masarap yun, ha? At saka kasoy. Kasoy. Ayan. Oy, speaking of suman at kasoy, marami niyan sa Batangas. Nakatutok sa atin si Sir Aman Tosino. Shout out. Ayan. At binabati natin si Mayor Dr. Zenny Mendoza. Buwabati ng happy 85th anniversary. Ayan. At sabi ni Dr. Roel Aguila sa Drug War, hinala pa lamang tinutokhang na. Sana sa Pogo War, ganun din. Alapit mo naman, Dr. Ruel. Advance mag-isip lang. Sa Drug War, hinala pa rin, tinutokhang na. Sana sa Pogo, ganun din. Pag nila Pogo, tinokhang agad. Grabe siya. Ayan, baka... May human rights po tayo niyan. Baka sabihin mo, the order is dead or alive. Ayan, naman. Good morning, Kuya Mark Enriquez. Ayan, at happy birthday din kay Lieutenant Colonel Lester Zapra ng HPG, dating Provincial Director ng HPG Nueva Ecija at Olongapo City, Zambales. Ayan, Colonel Lester Zapra, happy birthday. At kay Kuyang Doming de Asis, good morning po sa mga brethren. Kay Kuyang Miller Tangilan, ang General Manager ng Metro Tuguegarao Water District. Happy birthday, hermano. Samantala, may hihingi ng tulong, Sister L. Daming bayan. Si Mayor Ferdinand Marcos Maliwanag. Ayan. Alam mo yung mga ganyan-ganyan yung mga... Bakit may Marcos lakay? Wala namang Marcos wala ba? Akala ko Marcos Ayan. Ano lang, Mayor Ferdinand Maliwanag. Ba't ba ganoon talaga kung mga magulang, ha? Yung mga nagiging presidente, ipinapangalan sa kanilang mga anak. Oo, ayan, di ba lakay?
Parang nanay ko, ayan, ginawa ko Elpidio. Ikaw ay si Elpidio Quirino Macalma. Oh. Akala mo, ikaw lang may karapatan bansag ng ganyan, Ayan, siguro itong si Mayor Ferdinand Maliwanag ng Mansalay Oriental Mindoro, idol din niya noon ang dating Pangulong Ferdinand Edrelin Marcos, Tsaka lakay, pansin o kaya mo baka mga... mamaya, Ferdinand Magellan. Pansin mo lang kayo mga pangalan noon, alam mo kapag ka medyo ipinanganak ng mga 80s, ganun ba? Kasi kakaiba yung pangalan. Parang yung boss natin, Sir Nick daw. Roberto. Galing sa kalendaryo ang mga yan. Ayan, Hermenegildo. Oo nga, bakit ganun na kayo mga pangalan noon? Galing sa kalendaryo, no? Totoo yan. Hindi pa uso yung mga name, ngayon. Kasi ngayon, iba-iba na eh. Mapahihin ang mga magulang at saka para minsan natatapat sa sa piyesta. Ganun ba? Ngayon lakay ang uso ngayon. Babae, ang pangalan panlalaki. Ayan. Rocky, pero ang ganda-ganda. Ayan, diba? Parang yung si Rocky Ignacio. Ayan. Hi, Rocky. Ayan. Mga Alex, di ba? Alex. Ako nga lakay, pamangkin ko, Cara Joaquin. Joaquin yung second na. Ganun ba? Pero yung spelling pang babae. Ayan, parang si Beth Zamora. Lakay, sabi niya, may gusto makakilala siya. Ganun ba? Si Lourdes na. Sabi niya, Lourdes. Siguro maganda ito. Lourdes ba ito? Yung pa, Lourdes de Vera. Sino? Babatiin ko lang na happy birthday si Deo Macalma July 16 after ng anniversary. Deo Macalma July 16. Matagal pa, magluto ka na lang. Ayan, nandiyan na si Mayor. Teka muna, nandiyan na si Mayor Ferdinand Marcos Maliwanag. Ayan, may state of calamity sa kanilang lugar. May dengue outbreak. Nako. Ayan, Mayor Ferdinand Maliwanag, sir. Magandang umaga po sa inyo, Mayor. Good morning po, Sir Lakay. Good morning. Ferdinand po talaga dahil inaanak po sa kasal ni Ferdinand Marcos Sr. ang aking magulang. Kaya pala. So Senate President pa lang po si Senior. Si Apo Marcos noong naging ninong sa kasal. Senate President pa lang po si Apo Lakay, Senior Marcos. So Marcos din po ang middle name ninyo. Hindi naman po. Mulunod po. Kasi aking professor noon change pwedeng flexible yung kanyang middle name Ayan, si Professor Billy pagka nung panahon ni Magsaysay daw, M ang kanyang middle name. Ayan, tapos pagka panahon ni Aquino, A ang kanyang middle name. Nagpapalit-palit. Nagpapalit Ayan, si Digong ang presidente, D ang middle name niya. Ayan. Anyway, Mayor Ferdinand Maliwanag, sir, ayan. Ano pa nangyari dyan sa inyo sa Mansalay Oriental Mindoro? Bakit nagdeklara kayo ng dengue outbreak? Bakit? Marami ba nadedengge dyan? Opo, nasa 63 na po ang positive po sa amin na nag-test po kami sa dengue. Dapat po na 63 ang nasa ospital po ngayon ay ng Oriental Mindoro Southern District Hospital ay nasa 17. Yung iba po ay nasa bahay. Naggagamot po sa kanilang bahay. So, araw-araw po sa pagtitest po namin, ang kagandahan po, maaga po kami nagtitest. Okay. Araw-araw po ng dengue, araw-araw po ay 4, 5 ang nagpa-positive. Wow, bakit kulang yata kayo ng elepante dyan, Mayor? Elephant katol. Ayan. Bakit simula po nung umulan na, nagtagulan na po nung June ay nagmi-misting na po kami. Search and destroy po, boss Lakay. Mayor, ito pong naitala ninyo 61 po, tama po ba? 63 po. 63. Ito pong 63 na po ito. Kailan po ito nag-start natin ma-record? Anong buwan po? Ano pa lang mo yan, July 1 to July 9. Naku, July 1 to July 9, tapos 63. Napakarami nga po. Nung June po ay nasa
Nasa 300 po, inabot kami ng 300 eh. Naku. Ayan, Mayor Ferdinand Maliwanag, sir, liwanagin natin ha. Yung 63 na tinamaan ng dengue, may mga namatay po ba o wala naman? Wala naman po. Buti naman. Kasi po maaga po namin natitest kaagad, naagapan po sa hindi po lumalala. Meron pong nadadala sa Calapan, sa mga private hospital, mga pa-isa-isa, dalawa, ganun po. Ayan. So anong inyong panawagan sa meron ba kayong panawagan sa Department of Health, Mayor Maliwanag, sir? Kung sana po tulungan kami dito sa bayan ng Mansalay, lalo po kay Secretary Herbosa, na tulungan kami sapagkat kailangan po namin ng test kit for dengue saka mga gamot. Kasi po nadali na po ako ng ASF, oil spill, ng marami pong kami dito, calamity. Pang tatlong state of declare ng state of calamity, kaya medyo talagang masasagad na po yung aming QRF. Wala ba kayong ginagawang yung defogging? Effective nga ba yung defogging? Nagmi-misting ang defogging po. Ang ginagawa po namin misting, mas effective po ang misting. Anong pinag-iba ng defogging tsaka misting, Mayor Maliwanag, sir? Yung misting po ay ang fogging po, pag lang po siya, parang inalayo lang yung lamok. Tinataboy. Lang. Oo. Hindi po katulad po ng misting, talagang papatayin yung kasi yung sa bagay maraming tumigil nga ng defogging kasi itataboy mo lang yan, pagka nawala ng usok, babalik din. Pupunta lang po sa ibang lugar. Ayan, kaya ang pinaka-effective po talaga ay misting. Okay, sige po, Mayor Maliwanag, sir. Ayan, hayan nyo, ipaparating natin sa Department of Health. At nakinig sila sa atin, lalo si Director Jun Samaniego, ha? Ayan, Yusek Kuyang, ayan, Matthew Baggaw, ayan, paki-check itong problema ni na Mayor Ferdinand Maliwanag sa anong taon nga ulit yan, Mayor? Mansalay po, Mansalay Oriental Mindoro. Ayan, Mansalay Oriental Mindoro. Okay. Maraming salamat po, Boss Lakay. Talagang malaking tulong po itong pagsasimpawid na aming mga problema. Yung pang nagiging tulay namin para iparating sa national government po. Yes, sir. Kami po ay tulay sa iba't iba ahensya ng pamahalaan para po sa problema na ating mahabayan ng maging mga LGUs. Salamat po, boss. Ingat po kayo, Mayor. Ayan, Mayor Ferdinand Marcos Maliwanag. Ay, wag kang mag-alala, Mayor. Ipaparating din natin yan kay DILG Secretary Benhur Abalos. Ayan, nga pala. Salamat po, madam. Salamat po. Maraming salamat, Mayor Ferdinand Maliwanag ng Mansalay Oriental Mindoro. Okay, ingat po, Mayor. Salamat po. God bless po. Si Mayor Ferdinand Mansalay na inaanak pala ni dating Pangulong Marcos nung siya pa ay Senate President, ang yung kanyang magulang lakay sa kaya pala tapos pinangalan sa kanya. Tama. Ikaw din pagka nagkaanak ka, Lenny din ang magiging pangalan. Ayan. Bakit? Lenny Robredo, mga gano'n. Hindi ko naman ninang Tsaka lakay, alam mo naman sa panahon ngayon, iba na yung henerasyon, iba na yung pagbibigay ng pangalan. Ayan, medyo mas creative na ngayon. Ayan, binati na namin Grace. Ayan, si Colonel Lester Sapra ng dating director ng HPG sa Nueva Ecija at Olongapo. Daming bayan. Report mo lang kay Manang Milky Rigunan. Kamara handang i-account ang 20 million na gastusin sa State of the Nation address ng Pangulong Marcos. Aris number 12, Milky Rigunan, please come in. Milky. Lakay at Sister L, itinama ni House Secretary General Reginald Velasco na hindi lamang para sa pagkain ang 20 million pesos na gastusin ng Kamara,
sa paghahanda sa State of the Nation Address sa July 22. Ayon kay Velasco, kasama sa gastusin ang mga paghahanda na nagsimula noong pang March 12 nang mabuo ang SONA Task Force. Sabi ni Velasco, bukod sa merienda ng mga bisita, gagastusan din ng Kamara ang pagkain ng mga internal staff at external personnel gaya ng mga pulis na magbabantay sa seguridad sa paligid ng Batasan Complex at mga tauhan ng MMDA at yung pang mga support staff. Isanama rin ng Kamara ang gastusin ang 3 set ng uniforms ng nasa 2,000 employees ng House Secretariat na gagamitin hindi lamang sa araw ng SONA kundi sa kanilang araw-araw na pagpasok sa trabaho. Kasama rin umano sa gastusin ang mga interagency coordination meeting na dinadaluhan ng iba't ibang departamento at ahensya para mapaghandaan ang SONA. Bukod sa mga imbitasyon at giveaways, sinabi ni Velasco na merong narentahan ding LED at yung pang mga equipments para mapaganda ang audio-visual presentation at ang overall ambience sa loob ng plenary hall ng Batasan Complex. Naglalagay din ng mga dekorasyon gaya ng mga nakapasong halaman at mga bulaklak at kumuha rin ng dagdag na medical support team mula naman sa kalapit na ospital. Tiniyak ni Velasco, committed ang Kamara sa transparency and responsibility sa paggastos sa pondo ng bayan. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH, ako si Milk Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat Manang Milky Regunan. Wala bang ano yan, welcome drinks? Di ba pagka punta ka sa mga complimentary resort? drinks. Oo, yan. Bago... Yung may payong-payong pa. May payong-payong. Bago dumaan doon sa ano, doon sa red carpet, ayan, doon sa entrance pa lang may welcome drinks na depende, minsan na juice, mga ganyan. Depende. Pag ikaw, anong welcome drinks? Abay, di, siyempre, Emperador agad. Laka hindi pa nakakarating sa una, lungay ngayon. Oras, Sister L. It's 9:55. Magskilan. It's our business. Uy, ang mga Gokong Way, Sister L, ha? Yes, Lakay. Abay, mukhang babahan ng malunggay coffee at saka ano yung biscuit kahapon? Ano? Ano yung magic? Magic flakes? Hindi! Magic chips. Magic chips. Ano siya? Ayan. Cheese flavor. Ayan. Northern Samar na ipagpulong sa Gokong Way Group at humihirit ng investment mula sa malaking negosyante. Baka magtayo ng airport ang Cebu Pacific doon. Sariling airport. Alamin natin report mula kay Miss Nicole Lopez. Miss Nicole DeBride, please come in. Target ng provincial government ng Northern Samar na magkaroon ng investments sa kanila ang Gokong Way Group. Sa isang pahayag kahapon, sinabi ni Governor Edwin Ong Chuan na nagkaroon sila ng pulong sa mga opisyal ng Gokong Way Group sa Crown Plaza Galleria sa Quezon City upang pag-usapan ang investments. Layo ng Northern Samar na mapalakas ang industrial at agriculture sectors sa kanilang probinsya. Inilatag ni Ong Chuan ang plano ng kanyang economic team, ang mga strategic na lugar sa kanilang probinsya at mga polisiya pagdating sa mga magnenegosyo. Kabilang narito ang magpapatupad sa bagong polisiya na Green Lane upang mapabilis ang proseso sa pag-i-issue ng business permits and licenses sakaling gusto ng mga Gokong Way na magtuloy ng kanilang mga proyekto sa probinsya. Sa ilalim ng Executive Order No. 18 na inaprubahan ng Office of the President noong Pebrero 2023, nakasaad dito magpapatupad ng Green Lanes para sa tinatawag na strategic investments sa bansa. Sa gitna ng pulong ng mga Gokong Way at Northern Samar provincial government officials, kabilang sa mga pinakonsidera nila rito ang Cebu Pacific. Humirit sila na pag-aralan muli ng Cebu Pacific ang pagbabalik ng flights sa Northern Samar. Bukod sa Cebu Pacific, nagtanong din sila sa JG Summit ukol sa kanilang timeline sa gagawing konstruksyon ng Robinsons Mall. Inudyukan din ng Northern Samar government officials ang mga Gokong Way ukol sa posibilidad na magtayo ng Summit and Go hotel chains upang mapalakas din ang hospitality industry sa kanilang probinsya. Samantala, lumakas pa ang palitan ng piso kontra dolyar sa 58 pesos and 32 centavos kada US dollar.
habang naitala sa $85.08 ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dapat pala yan ang pang-intro natin kay Miss Nicole dahil ang sabi ng kanyang groom, ayan, may libel case man o hindi, may hearing man o hindi, wala. Tuloy ang kasal. Happy wedding, Miss Nicole Lopez. Nabuli Lopez. Anong magiging apelyido na niya? That's only ako yung last name ni Jonas. Sorry na. Sorry na. Pero lakay batiin natin, si Supremo Senator Lito Lapid at ang kanyang buong team ay namahagi ng food packs at medical mission and wellness pack dyan sa may Barangay Payatas, Quezon City. Lakay nandyan siya sa ating pa-medical mission bilang bahagi ng DZRH 85th anniversary. Dumating ang Supremo. Yan naman tayo believe kay Supremo, kay Senator Lito Lapid. Pagdating sa mga project ng DZRH sa Operation Tulong, masahan mo ang Supremo. Dumating pala kay sayang-saya yung mga mami doon. No? Hindi lang mga taga-Quiapo ang kanyang tinutulungan. Ayan, ang tulong niya abot hanggang Pinili. Ay, totoo ka dyan, lakay. Ay, Mayor Romel Labasan na nembag nga bigat apo. Ayan. At yan ang ninong ba ni kinabang ninong ni Nicole si Senator Lito Lapid? Hindi yata lakay mahina to, mahina. Dapat kinuha niyang ninong. Akala ko si Senator De Butler. Ayan. Hindi rin yan. Hindi rin. Sino senador na kinuha niya ninong? Wala yata. Ikaw yata lakay, Senator Macalma yata ang kinuha niya. Pero lakay, shout out Senator din natin. Ng JCs. Sino? Ako, Senator ng JCs. Akala ko mayor ka eh. Pero batiin ko lang lakay din nanonood sa atin si Tata Al Villanueva. Shout out po Tata Al. And kay Caso Jimenez. At wala din daw siyang absent lakay. Baka magtampo eh. Sino? Si Victor De Leon Lima. Wala din daw siyang absent sa atin. Kaya batiin mo naman. Ayan, parating bagong gupit yan si paring Vic. Ayan. At bagong shampoo. Ayan, hinanap ka ni Manong Chabit Singson, paring Vic, ha? Ayan, bigyan ka daw ng magsasawa ka daw ng vegan langgunisa. At yan na ang kabahan natin palatunto ng damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister El po, Elaine Apit ay lakay. Ito na, last na ihabol ko lang. Dahil nandyan ako kahapon sa Barangay Bungad, lakay kahapon, sa Project 7 sa Quezon City. At batiin ko lang si Kagawad Romy Alano na nanonood sa atin. Ayan. Shout out po sa mga taga-Barangay Bungad. Ayan. Happy birthday, Colonel Hansel Marantan. Ayan. Okay, ang pa-birthday sa'yo ng Krami, ha? Ayan, Chief of Police ng Davao City. Binabati ka ng mga taga-TM Car Masonic Lads sa Kuyang Hansel, ha? Blowout ka daw. Ayan, sa fellowship natin, ha? Operation Tulong susunod na Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye! Growy with